Hello, ito pala yung part 2 ng kung ano bang mas sulit bilhin, English or Japanese One Piece booster boxes. Okay, konting recap. Sabi ko sa previous video na mas sulit bilhin yung Japanese booster boxes kasi makakatipid ka ng 22% or 1,236 pesos. Tapos makukuha mo yung same amount of cards tapos lamang ka pa ng isang hit. Which means makakuha ka ng extra AA or secret as compared to English booster boxes. Okay. Pero personally, kung tatanungin mo ako kung anong preferred kong bilhin, English booster boxes lang bibilin ko. Di ako hahawak ng Japanese. Yung binili naming dalawang OPO9 Japanese, isang OPO5, pagkakamali yun. Di na namin uulitin yun. English booster boxes lang hahawakan namin. Okay, sasabihin ko sa inyo kung bakit. So, punta muna tayo sa Excel sheet. Okay? So dito, feel ko alam niyo naman ako anong gagawin ko dito. So kinuha ko yung top 5 hits ng OPO9 which apparently puro manga cards. Okay. So sa English muna tayo. USD. So yung ginagawa kong basehan, TCG player. So kunin natin yung market price, no? Market price. Oo nga pala. Nilagay ko na rin dito yung conversion rate ng USD to PHP tsaka yen to PHP. Okay. So 2959 kay Roger, kay Luffy 9925, kay Shanks 675, kay Blackbeard 656, kay Buggy 557. Wow, 300k. Dito tayo sa Japanese. Yan naman dito. Nakakopya ba 'to? Yun. Tapos baba tayo. Ay, kay Luffy. 99800. Wow. Kay Luffy, 99800. Kay Shanks, 79,800. Kay Blackbeard, 59,800. And kay Buggy, 49,800. Okay, tapos na. Nakuha na natin yung total. So, tignan natin yung data. Okay. So, yung ginawa lang natin, kinuha lang natin yung market value nila sa respective currency and marketplace nila. Sa English, TCG Player, Japanese, UUT. So, ito na yun. Tapos, kinonvert natin to PHP. Nakikita mo, grabe. Sobrang mas mataas yung total value ng top 5 hits for English as compared to Japanese. Bakit ganun? Tapos gano'n pala siya kataas. Tingnan natin yung lamang. Lamang ka ng 120k. Let's say nag-open ka ng 5 case dito. Tapos nakuha mo to. Tapos dito nag-open ka rin naman ng 5 case. Which 10 case pala. Kasi kalahati nga pala ng cards yung laman ng packs nito. So nag-open ka ng 10 case dito. Dito 5 case. Tas ito makukuha mo 320k, tas dito 209k. Bakit parang sobrang lamang naman ng US, 'no, compared sa Japanese? Ewan, ewan gano'n, eh. Baka baka print ng print yung Japan, 'di ko alam, eh. Or baka hindi lang nagbubukas ng booster boxes yung mga taga-US kaya konti yung population, tas yung sa Japan ang dami masyado, 'di ko alam. Or baka mas malakas lang talaga yung demand sa US. Ewan, 'di ko alam. Pero ayun, puwede lang nating gawin is bilangin natin, tignan natin kung anong mas sulit. So, yung gagawin ko ngayon titignan ko, gaano ba talaga yung increase nito in percent. So, lamang yung total value ng US by 57% compared sa Japan. So, kung naalala niyo yung kung napanood yung video ko previously, kinompute natin yung percentage, yung premium na babayaran mo para mag-open ng English as compared to dalawang Japanese. 22% yung na-compute natin.
na babayaran mong extra para mag-pull lang sa English booster box. Same cards per pack, same guaranteed hits, meron lang ditong parang extra na isa. Okay. So, kung gagawa tayo ng parang cost-benefit analysis, wow, big word, no? Ah, papayag ka ba na magkakaroon ka ng 57% increase ng potential gain pero magbabayad ka ng 22% extra na cost? Isipin mo na lang parang ganito. Ito ikaw, kaibigan mo. Okay, ito ako. Ikaw, napili mong bumili, ah, insert tayo. Ako. Ako kasi nagbebenta ako ng cards, 'no? Yung isang card na parehas lang siya. Yung isa English, yung isa Japanese, 'no? Ikaw, wala kang budget, sabi mo sa akin, bibilhin mo yung Japanese, kaso worth ₱100 lang 'yan, Japanese. Yung kaibigan mo, may extra siyang pera. Sabi niya bibilhin niya sa akin yung English, worth ₱122. So, binentahan kita ng Japanese card worth ₱100, yung kaibigan mo binentahan ko ng English card worth ₱122. 122 siya kasi lamang ng 22% yung English dito, 'di ba? Well, hypotheticals lang naman 'to, tsaka imbento values ko lang. So, sabihin natin yung market price nung sa'yo naging 150, 150. So, kumita ka, 'no? Kumita ka. Yan yung kinita mo, ₱50. Yung kaibigan mo pero yung kaibigan mo, since lamang nga ng 57% daw yung English, since lamang ng 57% yung English, wait lang, kumita siya ng 113. So, parang yun yung tanong na gusto nating sagutin, 'no? Willing ka ba magbayad ng extra ₱22 para kumita ng extra ₱63? Kasi ako willing ako. Kaya sa English lang ako nag-i-invest. Kasi kasi yung card value sa loob ng box na yun mas mataas compared sa Japanese, okey? So, pero yun lang yung dina-draw kong conclusion dito sa data na nilagay ko. Hindi talaga siya representative ng population ng set ng OPO9 kasi hindi ko nilagay lahat ng cards. Mas maganda sana gano'n gagawin, kaso ayoko magsayang ng oras kasi gagawin ko yun sa English tapos sa Japanese, kukunin ko yung totals nila ta's ko-convert ko to pesos, tsaka ko 'to gagawin. Yung idi-divide ko sila, kukunin ko kung gaano kalamang yung value ng English sa Japanese, pero sigurado ako lamang yung English. Kung gusto mong gawin yun, gawin mo. Makikita mo talaga yung totoong values nito. Pero para sa akin, sapat na 'tong sample size na 'to para sa conclusion na gusto kong ma-draw. Okey. So, pero may isa pa pala, ah, naalala ko na sabi ko mas magandang investment yung sealed, 'di ba? So, puwede natin kasi siya tignan na ganito, eh, market value, today, August, cost. For OPO9, sabihin na natin bumili ako sa Gameline last year, 'no, 7,000 bili ko. English 'to, English. Eto, Japanese. 7,000 bili ko sa English last year, ta's sa Japanese 2,850 bili ko. Kasi gano'n pa rin naman nila binebenta, eh. Tapos this year bumili uli ako Japanese, nakita ko 2,850 pa rin, 'no, 2,850. Pero sa English, nung tinignan ko sa TCG Player, nasa $191 na. So, i-mu-multiply ko siya sa exchange rate natin, nasa 10,000 siya. So, siguro yung gain na mako-compute natin, eto,
For English, nag-grow ng 39K, ay ng 3.9K yung English booster box. Tapos yung Japanese booster box hindi naman nag-grow. So ako, saan ko ba mas gusto ilagay pera ko? Dito na lang din, 'di ba? Kasi karton lang naman 'to parehas, 'di ba? Kung karton lang din naman sila parehas, dun ako sa karton na mas mataas yung value, 'di ba? Parang basic lang yun, eh. Okey. Ay, oo nga pala, hindi ko alam kung bakit ganito, kung bakit nagiging ganito siya, kung bakit mas may value 'to, kung ba't ito wala, 'di ko alam. Ay, tapos tinignan ko pala 'to sa TCG Player, pero hindi ko alam kung same lang ba yung value ng box natin sa box nila. Kasi may pinagkaiba yun, eh. Yung box natin may nakalagay na for Asia, yung box nila wala. Pero alam ko yung contents nun, yung cards and yung packs, parehas na parehas lang. Yung pinagkaiba lang talaga, yung nakalagay na distributor and yung for Asia. Pero the rest, same lang. Ayun, hindi ko alam kung bakit ganyan. Pero kung mahuhula ako, yung Japanese booster boxes kasi sinasara lang siya ng tape, eh. Tape lang 'yan. Ito shrink wrap. So, parang mas mahirap ma-tamper 'to. Though kaya pa rin, mas mahirap lang. So, kung mas mahirap siya, mas konti yung gagawa. Ito tape, parang mas madali siyang ma-tamper. Kung mas madali, baka mas marami yung gumawa. Bigyan ko kayo ng sample kung bakit hindi ko siya tinitigan na magandang investment. Let's say 10 years from now, pumutok yung One Piece, 'di ba? Pumutok. Tapos ang ganda, nag 20x yung price. Ano mas gusto mong bilhin? Ito 20x, ito rin 20x, ganyan. Ano mas gusto mo sanang hawakan or bilhin pala at the time? Yung English na shrink wrap yung seal, parang mas safe. Kasi parang kita mo na hindi siya na-tamper though meron pa ring risk. Ito tape lang, tape. Puwede ko kasing tanggalin yung tape, ta's kunin ko yung hit 'no, ta's lagyan ko ng non-hits, ta's wala na, 'di ba? 20 years from now, 10 years from now, wala na yun, eh. Walang makakaalam. So, kung let's say bubuksan mo siya ta's biglang walang hit, sayang naman. Isipin mo na lang sa Pokemon, yung Shadowless base set Charizard nila. Kung bumili ka ng booster box nun, ngayon 220K. Yung top chase card dun yung Charizard nga. Paano kung binuksan mo lahat ng yun, tapos biglang wala palang hits kasi tampered? Sayang, 'di ba? So, parang kung yung kung investor ka tapos plano mo sigurong buksan, parang ipa-price in mo dun sa investment mo yung risk na na-tamper kaya 'to o hindi, ayun. Eh, kung ito mas madaling ma-tamper, ba't mo bibilhin, 'di ba? Kung ito hindi, ito na lang, mas mataas din yung value niya. Kaya ito na lang siguro bibilhin ko, ayun. Ah, siyempre ayun, so yun lang naman gusto ko discuss sa two-part video na yun. Ganito lang ako mag-isip, wala kasi akong nakita sa YouTube na nag-e-explain kung ano ba mas magandang bilhin. Pero ayun nga, so yung two conclusions natin, kung collector ka, ta's gusto mo lang talaga kumpletuhin yung CES, kumpletuhin yung cards, mas makakatipid ka sa Japanese ng 22%. Mas makakatipid ka. Pero kung hindi ka collector, let's say 'pag nag-open ka gusto mo may resale value yung cards na makukuha mo, siguro mas magandang bumili ng English. Kasi mas mataas yung value ng cards nila significantly and mukhang possible mag-appreciate din yung sealed boxes nila as compared to Japanese. Though I think mag-a-appreciate din naman 'to, pero mas mababa yung rate as compared to English. So kung gagasta ka lang din naman ng malaki para sa karton, piliin mo na yung mas magandang karton 'no, English. Yun lang. Kung meron akong maling sinabi or feel niyo
May mas maganda kayong naiisip kung paano i-a-analyze 'to or ma-explain niyo kung bakit mas vina-value ng market yung English as compared to Japanese? Comment na lang siguro kayo para makagawa pa ako ng isa pang video. Yun lang. GG's.